Dinipensahan naman ni Pangulong Marcos ang hindi pagbibigay ng budget o zero budget sa PhilHealth sa 2025 national budget. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na marami kasing reserbang pondo ang PhilHealth na nagkakahalaga ng 500 billion pesos. Ang serbisyo lamang anya kailangan punduhan ng PhilHealth sa loob ng isang taon ay hindi anya hihigit sa 100 bilyong piso. Ang gastusin anya ng PhilHealth ay higit 100 billion pesos lamang, kaya malaki pa rin ang natitirang reserbang pondo nito. Dahil dito, ang subsidiya anya ng gobyerno sa PhilHealth ay natitenga lamang sa bank account kung ibibigay sa kanila. Naniniwala ang Pangulo na kayang-kaya ng PhilHealth na tugunan at sustentuhan ang lahat ng kanilang gastusin, serbisyo at pangangailangan kahit hindi sila mabigyan ng pondo para sa 2025 national budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Eh marami tayong paggagamitan nun. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo, hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see, there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magkiklaim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong ito si Kiko. Kasama si Xiaowi, kasama si Marcos, at si Lisa. Ang saya-saya nila. Nalungkot sa pangyaring ito. Bakit? Sa araw na ito ay nilibing ng isang magnanakaw at diktadura. Hoy, tinawag na magnanakaw ang Marcos, yung tatay mo. Tinawag na magnanakaw yung tatay mo. Tinawag na diktadura yung tatay mo. Kasi inilibing sa libingan ng bayani, kaya binanata ni Kiko. Sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak. Nako, mahirap. Mahirap ipaliwanag sa aking mga anak. Ang alin? Kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayani. Ayun, mahihirapan daw siya. Mahihirapan daw si Kiko ipaliwanag sa kanyang mga anak na bakit ang isang diktadura, ang isang magnanakaw, inilibing sa libingan ng bayani. Ngayon, Kiko, paano mo ipapaliwanag sa anak mo na kinain mo yung tae mo? Ay, kinain mo yung suka mo. Ay, hindi. Nagkainan kayo ni Marcos ng suka, di ba? Ano yan? Sige nga, paano ipapaliwanag, anak? Kasi, alam mo, kailangan natin si Marcos eh. Paano? Babawiin mo ngayon? Ay, hindi. Hindi pala diktador yung si Marcos Senior. Si Ferdinand Marcos Senior. Hindi pala siya magnanakaw. Akala ko lang. Hindi pala siya diktador. Strong leader lang, ganon. Sige nga, Kiko. Balita ko, nagdemanda ka pa dun sa... Hindi, wag na natin pag-usapan yun. But anyway, baka mamaya tayo naman ang idemanda. Ipaliwanag mo kung paano mo ipapaliwanag sa anak mo yung pinaggagawa mo. Di ba? Dati, diring-diri ka. Halos itai mo si Marcos. Pasensya na po dun sa kumakain, ha? Ngayon, kinakain mo. Yung itinain mo, yung isinuka mo, kinakain mo. Ito naman si Marcos. Tinarantado yung tatay mo. Sinabing diktador. Sinabing magnanakaw. Pakapit-kapit pa. Di ba?
Eh, Coach Oli, bakit? Masama ba magpatawad? Hindi. Tama lang yung magpatawad. Pero, kung magpapatawad ka dahil meron kang agenda or halimbawa, gusto mo lang makasipsip, hindi pagpapatawad yun. Pagkain ng tae yun. O, di ba? Nakapasensya na po ha. Kasi, ano pa ba yun? Let's go straight to the point. Nuknukan kayo ng balimbing. Di ba? Pakapit-kapit ka pa siyawi dyan. Oh. Pambira kayo. Hindi tama ito. Oh, hindi tama. Talaga, hindi tama. Kagaguhan yung pinaggagawa nyo sa bansang Pilipinas. Niloloko nyo taong bayan. Pasensya na po. Ay, mainit. Mainit na. Kung inaakala nila na ito'y close, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng Ay, may rape pa. Pinagbintangan rapist tatay mo. Oh, ay. Rapist ba si tatay niyan? Muling binuksan. Sinaktan ng mga puso ng mga dating na rape na ulitin ko. Si Comey sabi niyan, hindi ako. pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, Torture, rape, pagpatay. Ginagawa ba nitong tanga ang mga Pilipino? Ngayon, sino nagbukas? Di ikaw. Kung ginagawa mo kaming tanga, mas tanga ka. Di ba? Dati nagrereklamo ka na parang sinugatan mo yung mga puso ng mga ginahasa. Anong ginagawa mo dyan? Di binuksan mo ulit. Binuksan ni Marcos, binuksan mo ulit. Para mong sinabi, ay hindi, tama lang, ni-rape kayo. Di ba? Oh, ka? abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo natin. No, tens and thousands, di 100 yun. Oh, ano kaya ang tingin nila sa iyo ngayon? Di ba? Pasensya na po, ayoko pong banggitin yung tae. Kaya ano pa to? Di ba? Sa galit mo, tinain mo, isinuka mo, tas kinain mo ulit. Isinuka mo na yung Marcos di ba? Kung ano-ano pinagbintang mo, eto tatandaan po natin. Kaya wag kayo, okay? Titingnan yung mabuti ha. We always look at the consistency. Huwag kayo parate maghuhusga ng isang tao dahil meron siyang pinaglalaban. Hindi po totoo. Tingnan mo ito, anong pinaglaban niya dati? Na magnanakaw at diktator at rapist at ano yung tatay nito? Ngayon, ngayon meron silang agenda kay BBM at kay Lisa. Disip-sip kayo ngayon? Magkakasama kayo sa concert? Nagkaroon pa ng concert, ang balita ko, puro dilawan yung mga tao sa concert. Di ba? Oh, anong kalokohan yan? Ba? Hindi kayo nakikipaglaban para sa taong bayan. Nakikipaglaban kayo, depende sa agenda nyo. O, pag mayroon kayo, wala kayong pakinabang, kalabanin. Pag may pakinabang kayo, sip-sip kayo, mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling manumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Tinan mo sila. Di ba? Dahil sa paglibing, muling naaalala. Dahil sa ginagawa mo, muling naaalala lahat ng pinagbanggigit mo, pinagbabintang mo sa tatay ni Marcos ni BBM. Di ba? Alam nyo, eto yan Huwag po natin kakalimutan. Pinapakita ng mga ito na malakas ang Duterte. Yan lang po yun. Malakas po ang Duterte. Alisin ko lang muna ha. Ay, saglit. Kasi isipin mo, para ka kumain ng suka, ng sinuka mo na. Magkakakampi na NPA, magkakakampi na dilaw, pula, lahat sila. Lahat para kalabanin ang Duterte.
nagsama-sama, yan magkakalaban. Ha? May pulis sa kamera, may NPA sa kamera, nagkakaisa para labanan ng Duterte. Ang pula at dilaw magkaaway. Ngayon, nagkakaisa para ilubog ang Duterte. Ganyan po, kalakas ang Duterte. Kasi sa tingin mo, magkakainan si Marcos at saka si Kiko? Sa tingin ninyo, kung mahina ang Duterte, kung sa tingin ninyo, mahina si BP Sara, lahat ng ginagawa nila, lahat ng kainan nila sa isa't isa, it's because malakas ang Duterte. Kaya kalokohan yung sinasabi nila mahina ang Duterte. Hindi mo kakainin ng suka mo, ang sinuka mo na, kung alam mo yung kalaban nyo mahina. Kaya kinakain na nilang suka at saka yung pride nila. Diba? Isipin mo, saan ka nakakita? Police at NPA nagkuntsaba sa kamera. Para alin? Siraan si Sara. Siraan ng Duterte. Same days, pula at dilaw. Na-imagine nyo ba magkakaisa ang pula at dilaw? Ganyan po kalakas si BP Sara. Torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, Hindi kaya nahihiya ang mga anak niya ito sa kanya. Binanggit-banggit pa yung anak niya. Shawi, hindi ka nahihiya itong asawa mo? Walang paninindigan. may mga protesta dahil sa mga pangyayari nito. Sabi nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos. Ngayon, hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita? At sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, pag siya'y ililibing, dapat bukas sa lahat. At dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiyahiyang ipaalam. Yung ginagawa mo, hindi ka hiya-hiya. Baka man laki na mata mo niyan. Na nililibing natin. Nakakahiya ka, Kiko. Nakakahiya kayo mag-asawa. Idiniin nyo na idiniin, ganyan. Buti sana kung nakita namin na ikaw ay isang mapagpatawad. Walang problema dun, mapagpatawad ka eh. Pero alam ng taong bayan yung ginagawa mo, it's not because of forgiveness. Desperado kayo. May plano kayo. Ganyang kayo nakakahiya. Ganyang kayo ka-weak. Ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman, kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo. Talaga, ikaw, hindi kami. Kasi hindi ko binoto yan si Marcos. Ang stand ko, before the election and until now, parehas. Ikaw ano? Hindi ko pinagbibintangan yung mga umaming nabudol sila ha. Kasi yung karamihan naman doon talaga, makasara. Sumunod lang kay VP Sara. Hindi katulad nito. Lintikang na yan. Dilaw na dilaw ka. Pati tae mo, dilaw. Kinain mo ngayon. Pasensya na po. Pasensya na po talaga kasi kung ano-anong nasasabi kong baka may kumakain, no? Pero, ano pa nga ba to? Di ba? Ito yung mga quality ng mga karakter, ng mga personalidad, ng mga dilawan. This is how desperate they are. Desperado. Ganyan sila. Kayo, alam mo, huwag kayong basta naniniwala sa isang tao na meron siyang pinaglalaban. Titingnan nyo muna. Ito ba, tao na ito, oportunista lang. Kasi maraming ganyan eh. Kahit doon sa mga makaduterte, ini-esteem ako, ito ba talagang tao na to? Duterte o nakikiduterte lang? Dahil ito ngayon ang mabango. Diba? Dahil hindi ito napagbigyan.
Tipong ganon. Tinitingnan ko. Ito bang taon nito, oportunista? Mag-iingat kayo dun sa may laging pinaglalaban. Kasi, lagi kong sasabihin, time will reveal. Yung totoong karakter nito, ni-reveal sa takdang panahon, peke. Hindi taong bayan pinaglalaban nito, agenda niya. Dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986. No, tas sip ka sa anak. Di ba? Pinatalsik yung... Ay, naku ka. At least kami consistent. Kahit before. Kaya ayokong dilaw eh. Dahil sa pang-aabuso, pagpatay, Eh ako may balita pa ha. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero tatanungin ko kayo. Hindi si Kiko, hindi si Shawi. Pero tong dilaw daw, komunista? Ha? Ah. Tanong lang yun, huwag kayo magagalit. Basta ako, ever since ayoko nung dilaw. 'Di ba? Oh, consistent tayo diyan. Di, tanong lang yun ha. Marami daw dyan, NPA, komunista. Tanong lang. Kayo magagalit. Di ba? Oh, yung asawa pa nga daw nung isang kilalang politikong mataas ang posisyon. NPA. Tama ba o tamang-tama? pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil Ay, papahukay mo? kikilos tayo Oh. hanggang sa abot natin makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. Ay, papahukay yung ngayon na, now na! Pwede ba ako mag-request, Kiko? Itatama mo, hindi, pahukay mo. Pwede? Kasi sabi mo itatama mo. Paano mo itatama ay nakalibing na? Ano ibig mo sabihin, papahukay mo? We will have to undo Ah, paano mo this i-undo? injustice that has been Paano? inflicted upon the victims of martial law in our nation. Oh, paano mo We i-undo? will tirelessly work to reverse and to undo this Oh, paano mo i-undo at i-reverse yung nakalibing doon? Papahukay mo? Or sisip-sip ka sa anak? Alin doon? Alin doon? Nagtatanong lang. Gawin mo na kung ano man yung nasa isip mo. Na paano mo i-undo, i-reverse yung pagkakalibing ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Sige, gawin mo now na. Anong plano mo? Tanong lang. Yan. Yan pagsipsip yung mag-asawa. Paghimas-hibas ni Sawi sa balikat ni Lisa. Yan. Pambira kayo. Hinako. O, next tayo. O, ito, pag-usapan natin. Abalos, ipakukulong ni PRRD. Tatagta rin ng kaso. Ito. Nagsumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter-affidavit ng mga inreklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang pagpasok ng pulisya sa KOJC compound. Yan, natin mo to ha. Hindi saklaw ng pulis ang pagsakop sa KOJC compound. Alam nyo naman yan eh. Dahil sa kanilang pagkadesperado na mahuli si Pastor Kibuloy, anong ginawa nila? Hinostage nila yung mga members ng KOJC para lumabas si Pastor Kibuloy. Okay? Pero hindi pa rin sa kanila sumuko sa ISAF. Sa madaling salita, bawal po yun. Yung pagpasok ng libo-libong pulis, hindi lang pagpasok, pagpapanatili sa loob ng KOJC. Marami pong nalabag na batas dyan. Aminin na natin, kahit sinong pulis, kahit sinong sundalo, kahit sinong abogado, tanungin ninyo, sasabihin, illegal po yan. Yes, tama po. Kahit abogado, tanungin ninyo. Except, yung mga hindi nasa payroll nila. Yung nakagitna. Hindi yung
nasa payroll nila or bayaran nila or panatiko kay Marcos, kay Tamba. Basta yung nasa gitna, lahat ng tanungin ninyo sasabihin, sang katutak ang mali dyan? Sang ka nakakita pinasok? Wala naman si pastor doon. Nanatili. Hindi ka pwedeng manatili doon for 16 days. Tapos si PRRD ang administrator nung lugar na yon. So hindi po yun pag-aari ni Pastor Kibuloy. Hindi mo pwedeng pasukin ng isang pag-aari ng ibang tao. Marami pong nalabag doon. Binabo yung katedral, naghukay pa doon sa eskwelahan. Well documented. Coach Oli, bakit yan lang ang demanda? Ito sasabihin ko sa inyo. Atin-atin lang. Okay? Ito balita ko rito. Una lang yan. Pero tatadta rin ni PRRD. PRRD himself. Ang dinig ko dyan, tatadta rin sunod-sunod ng kaso yan. Dahil napakadami talagang nalabag na batas dyan. Antayin nyo lang. Darating ang panahon. Darating ang paghuhukom. May pagbabayaran itong mga taong ito. At ipakukulong ni PRRD si Abalos. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako na may marami pang susunod na kaso. Hindi ako nagsabi niyan. Ha? Pero, yung kinasuhan ni PRRD si Abalos, nadinig na namin yan at sinabi ko na sa live yan. Bago pa man kasuhan. Antayin nyo yung mga kasunod pa. Dagdag niya may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee kahit sinabi niyang wala siya sa KOJC company. Tingnan mo mga bastos na ano. Alisin ko muna ha. Tingnan nyo lang ha. Kasi mabababad eh. Ang ibinabalita, ito namang media na to. Ang ibinabalita, yung illegal na pagpasok ng mga pulis sa KOJC. Okay?